serbisyo, Swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. swakto, Swakto! swakto. Tara na sa farm, Mami! Ayan, na kung saan parang kabute na nagsalputan ng swerte at tagumpay na natatamasa ngayon ang dating head chef ng Casino Hotel na si Lani Tamayo. Ang natanggap niyang ayuda na 5,000 piso noong pandemya, sinubukan niyang ipunla sa kanyang mushroom business. Akalain mo nang dahil lang sa dasal, diskarte at determinasyong maisalba ang buhay noong pandemya, ngayong kumikita na raw ng libon-libong piso kada linggo. Amazing! Alamin nga natin ang matagumpay na swaktong negosyo ni Lani Tamayo ng Lani's Mushroom Product Trading dito sa swakto ng DZBB Super Serbisyo. Lani, good morning! Good morning, Nanay Lani. Hello, good morning, ma'am, sir. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon para ibahagi ang iyong kwento. Dati kang head chef, tama ba? Yes, sir. Dati pong head chef sa isang casino sa Angeles. Tapos, pumasok ang pandemya, doon ka nagka-problema. Oo, sarado lahat ng kasino nun. Sarado po lahat. Kahit na ano pong atang status ng trabaho, sa klase ng trabaho, lahat po ay talagang apektado. Kaya kahit po ako noon, kahit isa akong head, kahit ako apektado dahil na COVID din ako noon, talagang natamaan din. Nagka-COVID din pala si si Lani. Tapos, binigyan kayo ng ayuda ng DOLE, 5,000 pesos. Actually po, yung ayuda na po yun is 7,500. Yung ayuda nun ng bilang empleyado. Tapos, ayun po ay talagang ibinigay ko yun sa mga kapatid ko dito sa probinsya noon na pang-umpisa, like yung materials po na raw materials ng mushroom, talagang yun po yung pinagastos ko sa kanila. So, nag-start ka sa iyong mushroom business, magkano? Mula dun sa ayuda na binigay ng gobyerno? 5,000, sir. Yun. 5,000. Kasi dati is bago mag-pandemic is mura yung mga materyales like kusot is 10 pesos pa lang noon ng kusot dahil gusto mo mag-umpisa, syempre pumunta ka sa sa kaya mo lang. Like example, yung maliit na kaya ng pera. Yun lang talaga. Kasi as in, walang-wala naman talaga nung panahon na yon. Pero may idea ka sa pag-mushroom? Wala po. Wala, sir. Wala akong idea sa paggawa ng mushroom kasi yung passion ko po is pagluluto. Pero mayroon po akong idea pag yung iluluto po yung mushroom. Ang problema, yung hindi production. ko talaga. Yung pagtatanim. Oo, yung production po ng pagdating sa mushroom ay wala po. Nag-research lang din naman ako dun sa YouTube, kumuha ng mga idea hanggang sa talagang inumpisahan ko talaga siya. Umuwi ako dito sa probinsya at talagang inumpisahan ko talagang mag-mushroom. At hindi ko akalain na hindi man pala ang mushroom dito sa actually Luzon, Visayas, Mindanao is nagsusupply po ako sa ngayon. Pang nationwide na. Ano yung luto anong ginagawa nyo sa mushroom, Lani? Ang sa akin po, ma'am, is production lang po ako sa mushroom. Fruiting, Ako po yung nagsusupply. Ako po nagsusupply sa mga nagpa-process po ng mushroom. Like example, mga chips. Yung chicharon. Yes. Yung ginagawa po nilang siomai, embutido, mga ganun po yung mga nagpa-process. So, ikaw Ako po yung nagsusupply. ng mushroom. Kung saan galing. Yung raw, kumbaga. Hindi ko na po inisip na Ikaw pa yung gagawa pa ng ako. chips. Tama. Kasi po, kung ganun ay wala na. Paano po yung market? Kaya ang ginawa ko, pinaubaya ko na lang din sa kanila kasi sila po ay talagang nagpa-process na sila. Oo. Dahil naisip ko man yan nung una, pero napansin ko na nangangailangan talaga ng fresh o kaya mushroom. Sila. Talagang nabibitin. Kaya ang ginawa ko ay ganon. So, mula nung umpisa at ngayon ay ako lang po talaga ang nagsusupply sa mga
mga growers, like sample ang spoon po, ako po ang Oo. nagsusupply din sa kanila. Mm. Yung fresh, ako po nagsusupply. Then pati po yung fruiting bag, ako po ang nagsusupply. Fruiting bag kung saan tumutubo yung mga kabute, mga kapuso. Yes. Yun ang tawag doon. Oo. At Opo, tapos, fruiting bag. paano ka nakakuha Protein bag. fruiting. Fruiting bag. Fruiting bag. Ayan. So, Fruiting bag ba? paano ka nakakuha ng mga ng mga suki mo? Syempre nag-umpisa ka pa lang, sabi mo wala kang idea, wala kang... Paano ka nagsimula na nakilala Kasi ka? lang po yun eh. Nagumpisa po ako ng 1,300 pieces na fruiting bag noon. Mm. Pang lang po yun, pang baryo. Mm. Kumbaga, hindi ay pag ganun po kakonti po kasi yung fruiting bags mo is pang baryo lang po kung binibenta lang po namin dati sa mga kabaryuhan namin. Mhm. Mm. Oo, tapos din nung may kinita na kami dun sa 5,000 na na inumpisahan, yun po ay pinalaki ko na. Kung kada kita idinadagdag ko sa pag-production namin ng mushroom. Hanggang sa hindi ko na makontrol yung market kasi ang dami pa lang nangangailangan talaga ng mushroom. Like yung fresh po. Hindi lang po fresh yung fruiting bag mismo at sila mag-alaga. Ano yung fruiting? Anong spelling yon? Fruiting o fruit? FR. Fruiting, ma'am. Fruit, tapos I- ING. Oh, fruit. Fruit. Fruiting. Oo. Fruiting, Parang prutas. fruiting Oo. bag. Oo. Oo. Anong tawag din? Yan. Ano yung laman ng fruiting bag, Lani? Yung laman po ng fruiting bag po natin ay sodas, kusot po. Oo. Yung pong pinistis ng mga kahoy. Mga kahoy. Yung mga nagka-curving po. Ah. Tapos darak. Darak po. Oo. Darak. Mhm. Molasses o kaya sugar. Tapos mayroon pa pong isa, yung apog po ang tinatawag o lime. Yan pong apat na ingredients po yan o raw ingredients po yan is yan po yung laman po ng fruiting bags natin. Bago namin malaman kung magkano na kinikita mo every week. Pero saglit, paano tumutubo doon yung Ayan. mushroom, Ito to, Lani? Yung tumutubo yung mushroom na yan, ma'am, yung gagawin muna siya, like i-compose muna at least 30 days. Aha. Tapos pagkatapos matagal po din. yun, i-sterilize po siya o kaya i-steam po ng 10 hours. Mhm. May steam po yan 10 hours para matanggal po yung bacteria niya. Mhm. O kaya kahit na ano pong mayroon dyan ay para matanggal. Then itatanim na po yung spoon na tinatawag o oyster. Tapos yun na po yun. Tatanim po yun. Then incubation po ng 1 month or 21 days. Mhm. Tapos kusa na po siyang mag-fruit o kaya magbunga. Yun na yung lalabas dun sa supot. Oo. Yeah. Oo, Yun yan yung po. mushroom nyo, yun yung oyster mushroom na tinatawag. Opo, yan po yung oyster mushroom. Oo. Yan po yung po natin ngayon. Yan po yung mabilis sa ngayon kasi nagiging familiar na po yung chicharon chips o yung Correct. chicharon Mushroom mushroom. chips. Si Oh, Papa mushroom Marky, chips yan kasi negosyo. healthy po siya. Oo, marami na pong nagpa-process ng ganyan. So, hopefully, tuloy-tuloy para lahat ng mga grower, syempre, kasi po ang mushroom ay hindi po siya madaling gawin. Mhm. At hindi din po siya basta hindi po siya basta kayang alagaan lang. Kasi mayroon po siyang bahay. Mhm. Kumbaga, ginagastusan po talaga. Mhm. Yan. Ipakita mo nga sa amin yung iyong farm dyan kung saan nagpa-process yung mushroom. Tawag ito, Lani? Okay. Hello? Dito po sa hello. Yes. Nakikita po ba ang camera ko dito sa... Oo, nakikita na. Nakikita At sa saka Facebook Live. may pinaplay din na video too. Mula sa video story. Yan, Pinahiram oh. sa atin yan ng... Ayan, nag-harvest na sila. Ayan. Oo. Ayan. Pero, yun po. Doon po sa is makikita po dyan yung isa pong
composting area ko po Oo. ay talagang diyan po gumagawa ng every Monday to Friday. Oo. Diyan po ang paggawaan. Then unlimited po yung gawa kung hangga't kaya po nila kasi po ay marami po tayong orders ng protein bags. Mhm. Saka lahat po, pati spoon po is talagang yan po ang pinakamabili sa akin, yung spoon. O kaya yung Ano binhi naman niya yung po. spoon, Lani? Yung spoon po niya is yan po yung binhi, yan po yung, dyan po, kaya po nagpo-fruit po yan dahil po doon. Mm. Dahil po sa Sa binhi. binhi. Doon po, may sarili po akong laboratory po na ininvest na. Mm. Kasi talagang yan po ang isang malakas po sa pagdating sa market. Oh. Yung kanina pinapakita sa video, no? Ilang beses mag-harvest doon sa isang bag ng fruiting bag? Bali po ipapakita ko po sa inyo yung ito po yung para makita. Medyo delay lang sa Facebook. Ayan. Ayan, ito po yung incubation area ko po. Oo. Dati ba nung nag-start ka, may ganyan nakalaki yung farm mo? Ay hindi sir, bali ito pong nakikita nyo po ngayon is ito po ay kinita ko sa mushroom. Mm. So ito po yung aking laboratory. Ito po yung tinatawag na spawn. Oh. Ay, Ito po yun. May- Ayun. So dito po ako gumagawa ng mga ng binhi. spawn. Oo. Ito po yun. kung saan pinupunla dun sa fruiting bag. Oo. Opo, yung ito po yung pinapakita niya. ito po yung Ni Lani yung laboratory niya kung saan gumagawa siya ng mga binhi ng binhi. oyster Ito po ay mushroom. ininvest ko po talaga ito para sa maganda pong klase po ng binhi o quality pong na spawn ng Oo, tinatawag. tama. Quality din para pagka Bali, tumubo, quality Quality din ang naman. mushroom. Oo. Oo, tsaka naka-aircon po tayo kasi Alam hindi mo, po natin control. correct. Mm-mm. Hindi po So, natin kailangan control aircon. yung temperature dito sa atin. Mhm. So nung Oo. nag-start ka, may aircon na talaga yung farm mo? Wala din. Mm. Ito yung po yung isang incubation ko po ito po yung growing house ko na isa. Tapos ito po yung pagawaan ko. Oo. Medyo malaki din ha. Alam mo, pinapakita po ni Lani, mga natutuwa ako kapuso. kay Lani sa halagang 5,000 piso. Ayuda na, pa, di ba? Oo, naabot Ayuda mo po yan. yun, Oo. Ito po yung yung pagawaan ko po na Oo. At, Dito po kami. ang galing. Lani, may tanong lang ako. Mhm. Kasi talaga, na-amaze ako. Talagang grabe. Sa halagang 5,000 piso na yung nakikita ko ngayon. Ano sa palagay mo yung naging susi? Bakit ka nagtagumpay ng ganyan? Siguro po yung hindi ako sumuko. Mhm. Kasi sa pagmamashroom po ay hindi po siya madali. Marami kang pagdadaanan. Yung mga negatibong mga naririnig ko, hindi ko yun pinansin. Oo. Mhm. Kasi isa po akong chef, isa po akong head chef na mayroon naman pong trabaho na maayos-ayos. Oo. Kaso nung nakita ko na medyo maganda yung kita ng mushroom na hindi kami magugutom, ay hindi po talaga ako tumigil at nag-focus na po ako doon. Tama. Mhm. Para tama. mabantayan Nag-focus din. na ako doon at hindi ko alam na mayroon na bigla pong may nakakakilala na sa akin pagdating sa mushroom Mhm. hanggang sa lumaki na po siya at hindi ko po makontrol yung Demand. customer na Mhm. talagang pumapasok everyday. Mhm. Mm. Tapos Lani, tama ba? Marami ka na rin daw natutulungan na empleyado dyan sa iyong negosyo? Opo, dito po sa baryo, lalo na po yung mga mothers na gaya ko. Mhm. Sila po yung talagang tinutulungan ko na talagang hanggat maaari. Kung wala man dito pong wala pong trabaho dito minsan kasi ang pagmamashroom po is mayroon pong sa araw, mayroon pong pagtatanim, mayroon pong magbabaging, mga ganon. Mhm. Ang ginagawa ko po is gumagawa ako ng paraan para hindi po sila mag-stop na magtrabaho para Wow. kumita. Mula sa 5,000, magkano na kinikita mo every week o every month? Ang kinikita ko po is
Masasabi kong mataas kasi minsan hindi ko po makontrol yung pag talagang dagsaan po ng 6 ano, digits o ng- 5 digits every month? O 7 digits? 6 lang po siguro, sir. Wow! Oo, 6 lang po yun. Anyway, bago ka namin pakawalan, bigyan mo ng mensahe yung ating mga kapuso na gayahin yung ganyang klase ng determinasyon sa pagdinegosyo. Go ahead, Lani. Oo. Sa mga gusto pong mag-mushroom, ay sa gusto mag-business, kahit hindi po mushroom, ang gawin lang po natin is huwag po tayong tumigil sa kung ano yung inumpisahan natin. Kailangan kahit ano pong pagsubok kasi maraming pagsubok talaga na pagdadaanan, pero kung talagang determinado ka talaga na magiging successful sa buhay, ay talagang may bubunga yung inyong paghihirap talaga. Ayun lang po, sir. Ay, Anyway, maraming nakakatuwa, salamat. Lani. More power and more blessings. Aha. At dahil ang negosyo mo hindi lang nakakatulong sa iyong pamilya, kundi sa marami ding Sa komunidad. tao. Oo. Diba? Good Correct. luck. More power. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Maraming salamat din kay A Video Story. Sila po yung nagpahiram ng video na pinapakita sa atin. Ay, Thank you. subscribe nyo daw sila mga kapuso. Yan si Miss Lani Tamayo po, ang owner ng Lani's Mushroom Product Trading. Nakakatuwa.